Tanong ni Astor. Marahil ay narinig nito ang sinabi ng nobya nito, kaya tumigil ito sa pakikipaglaro sa anak. I'm getting hungry by the minute, darling. Sa pagkakataong iyon, ay mas matamis pa kaysa sa pukyutan ang boses ni Levi. Tinernuhan pa nito iyon ng malaasukal ding ngiti. Magpapadeliver na lang tayo. We should have dropped by the restaurant before we came here. Pero sa sobrang pagmamadali kong makita ang baby ko, nakalimutan ko na. Nalungkot ang mukha ni Levi. I was just talking about Aling Magda, she said. She was a great cook. Mukhang hindi naman siya member ng kidnapping syndicate. I don't want to take any chance. What's a minor inconvenience if it would ensure the safety of my daughter? I bet. Ako na ang tatawag sa restaurant. Sabihin niyo na lang kung ano ang gusto ninyong kainin. Voluntaryo ni Krisha. That would be great. Thanks. Tinapunan siya ng nagpapasalamat ng ngiti ni Astor. Thank. Ginaya ito ni Hazel. At the smile the child gave her was enough to melt all the pain in her heart. Nagliligalig si Hazel. Ayaw nito, si Yaya Tintin ang magpatulog dito, kaya napilitang si Krisha na ito na muna ang magdala sa bata sa nursery. Naiiwan si Sala, sina Astor at si Levi. Nagtungo sa bar si Astor para kumuha ng maiinom para sa kanila ng dalaga. You know, sweetie, I can understand why you're being so paranoid. I mean, after what happened to your nephew, you have every right to be worried. But you think you're taking this too far. Para naman pati ang kawawang si Aling Magda ay hindi mo napapuntahin dito dahil lang pinagdududahan mo siya na may connection siya sa mga kidnappers. Sabi ni Levi habang nakaupo sa armchair. Natigilan siya sa paglalagay ng ice cube sa baso. Like I've said, I don't want to take any chance, kiit niya. Tandaan mo na, hanggang ngayon ay wala pang idea ang mga otoridad kung sino at bakit dinukot si Borgie. As such, anyone can be suspect. Pero si Aling Magda, that's preposterous. We can't rule out anybody. Bakit si Yaya Tintin? Okay lang sa'yo. She used to be your Yaya, but that was a long time ago and Mama had her checked out totally. What about Krisha? Napatitig siya rito kapag Kwan ay napahalakhak. Are you kidding? Si Krisha, pagdududahan ko? Why? She has been working for me for what? Close to 5 years now. And that's a guarantee? You don't know what you're talking about. Okay, fine. Wala na akong sinabi. Pinagsalikop nito ang mga braso nito. Halatang nagpupuyos pa rin ang kalooban nito. He had to admit she was still a picture of a perfection, even though it was obvious that she was not pleased. He had always been fascinated by a lovely woman, especially sleek, sophisticated ones. Lalong gusto niya yung mga babaeng dilat ang mga mata sa kalakaran ng mundo. Iyon bang hindi umaasa na porke nakipagrelasyon siya ay nangangahulugang sa altar na ang tuloy niyon. Subalit, dumadalas ang pagtatanong niya sa kanyang sarili kung sulit pa ang panahong iginugugol niya sa ganong mga ugnayan. After all, he had a daughter to think of now. A daughter who needed a mother, and more his thoughts were straying toward Krisha. He remembered how good she was with Hazel, and that gave him an idea on what kind of mother she would be. Really? And you're basing your relationship now on how good a woman is with a baby? He grimaced at that thought. I think I'll go now. Umahon na mula sa kinauupuan nito si Levi. What about your drink? Some other time. Okay, I'll take you home.
Tumayo na rin siya mula sa kanyang kinauupuan at sinamahan na niya ito papunta sa kanyang kotse. Paghinto ng sasakyan sa labas ng townhouse ni Levi, ay binalingan niya si Astor at buong giliw na inimbitahan nito. "How about a nightcap?" "Ano ya?" "I'll take a rain check." Tanggi nito. "But why? It's still early and this time, you can't use your daughter as an excuse. Dalawa ang nagbabantay sa kanya, remember?" "Yeah, but I don't go home early just because I need to take care of her, but because I want to." "But we haven't spent any time together for quite a while now, and frankly, I'm starting to miss you." Inilingkis niya ang mga braso niya sa leeg nito at sinimulan niyang halikan nito. He responded briefly. He captured his lips with his and even thrust her tongue into her mouth. But just when she started to enjoy herself, he pulled away. "I like to stay, believe me, but I really have to go." "Shoot yourself?" Ano niya sa pagitan ng nagtatagis na bagang. Padaskol na binuksan niya ang pinto ng sasakyan nito. Nang makababa siya ay padabog na isinara niya iyon. "The freaking child is getting on my act." Patuloy pa rin siya sa pangngingit kahit nang nakapasok na siya sa loob ng townhouse niya. Astor might think she was not interested in marriage, and she worked hard in giving him that impression. But the truth was, that was just a part of her strategy to get him to the altar. Kabisado na niya ang mga lalaking katulad nito. She knew that if she appeared too eager to settle down, it would scare him off. But there were days when she despaired of ever succeeding about her ambition of getting him to the altar. Kung bakit naman kasi, kung kailan nagsisimula ng maging maganda ang takbo ng kanilang ugnayan, ay saka sumulpot sa buhay nito ang batang iyon. She shuddered at the thought of becoming an instant mother. Hindi iyon kasama sa mga plano niya, ni hindi pa nga siya sigurado kung gusto niyang magkaroon ng sariling anak. But if it was the only way she could have Astor, she would take it. Pwede naman niyang ipaalaga sa yaya ang bata. But she hated the way the child was interfering with her time with Astor. Nakakadagdag pa sa nagpapasakit sa ulo niya si Krisha. Oh, that woman sure knew how to manipulate the situation. Ang galing nitong makisakay sa mga pangyayari at parang alam na alam nito kung paano bilugin ang ulo ni Astor. Sinabi na nga ba niya at pinupunteriya nito ang lalaki. Kunwari pa karir niya ang mahalaga sa kanya. Yun pala, wala siyang pinagkaiba sa mga babaeng nag-aambisyon din kay Astor. Nagpalakad-lakad siya sa sala. Nang mamataan niya ang minibar, ay tinuon niya iyon at nagsalin ng alak sa isang baso. Nilagok niya ang alak at nag-isip siya ng nararapat na gawin. And then she thought of something that could effectively rid her of the two people who were making her life difficult. It could work. Naupo siya sa sopa habang pinag-aaralan sa kanyang isip ang ideyang nabuo niya. Ang masayang hagik-gik ni Hazel ang sumalubong kay Krisha nang magtungo siya sa pool. Kinaumagahan, naglalaro ito sa tubig kasama ang ama nito. Likas yata talaga ang pagkahilig ni Hazel sa tubig, kaya walang makbabakas na takot sa anyo nito kahit sabuyan ito ng sabuyan ng tubig ni Astor. Sa halip na magtitili ito sa sobrang katuwaan ng umakma ang ama nito na dadalhin na ito sa gilid ng pool, ay nagpapalag ito. "Time to get out, baby. Aalis na si daddy," ani Astor. "No! Paliguan ka na ni Yaya Tintin," sabad niya. "Nene?" Ngumiti ang isinalubong nito sa kanya nang mabalingan siya. "Halika na, ligo ka sa taas," sabi niya. "That?
Hindi na ito tumutol nang umahon na si Astor mula sa pool na karga ito. Yaya! Tawag ni Astor sa gawin ng bahay. Ako na ang magdadala sa kanya kay Yaya Tintin, presenta niya. Mag-shower ka na. Thanks, ani Astor. Pinisil nito ang baba niya bago siya iniwan. She was struck by how much they seemed like a normal couple going about their daily routine. Parang may kumurot sa kanyang dibdib nang maisip na masarap mag-ilusyon na mag-asawa sila, ay alam na alam din niya na napakalayong mangyari iyon. That, ang pag-ingit ng batang karga niya ang pumutol sa kanyang pagsisintir. Sa halip na hanapin si Yaya Tintin, na malamang ay naglilinis ng mga bote ni Hazel, ay may nabuti niyang siya na ang magpaligo sa bata. Binibihisan na niya ito sa nursery nang pumasok doon ang yaya nito. Dala nito ang lalagyan ng mga bagong linis na bote. Pinaliguan mo na pala siya? Puna ni Yaya Tintin. Nag-swimming sila ni Astor Mukhang may ginagawa kayo kaya hindi ko na kayo tinawag. Salamat, anito. Pinagtimpla ko na si Hazel ng gatas. Tiyak na gutom na yan kung nag-swimming silang mag-ama. Gigi? Sabi ni Hazel. O sige, maiwan ko na muna kayo, aniya. Saka hinalikan sa noo si Hazel. Pagkatapos, ay lumabas na siya ng nursery. Kung siya ang masusunod, mas nanaisin niyang siya na ang magpadede sa bata. Ngunit, bahagi ng proseso ng unti-unting pagsasanay niya rito sa kanyang pag-alis, ang pagpapasa niya kay Yaya Tintin ang pagtugon sa pangangailangan nito. Tumuloy na siya sa kusina para tingnan kung maalmusal ba siya. Nang muli siyang pumanik sa ikalawang palapag ng bahay, pagkatapos niyang kumain, ay nakasalubong niya sa hagdan si Yaya Tintin. Ayon dito, nakatulog si Hazel dahil sa pagod na dulot ng paglalaro nito at ng ama sa swimming pool. Si Astor naman daw ay nakaalis na. Kung ganoong hindi na masyadong ilag si Hazel sa yaya nito, ay maaari na siyang mawala ng matagal-tagal. Wala naman siyang gagawin ng araw na iyon. Kaya naisip niyang sumaglit muna sa kanyang bahay para mag-ayos-ayos na roon. She would be going home in a few days, and she didn't welcome the thought of coming to a house that felt barely lived in. That was why she decided to give it some airing. Mas natagalan siya kaysa sa orihinal na plano niya. Paano ay nalibang siya sa pagkakabit ng bagong kurtina sa sala at sa kwarto niya. Hapon na nang makabalik siya sa bahay ni Astor. Nabungaran niya sa pagliko niya sakaling kinaroroonan ng bahay nito ang dalawang squad cars na nakaparada sa labas ng gate. Kinabahan agad siya. Napadiin ang tapak niya sa sinilyadora ng sasakyan. Napatingin sa gawin niya ang dalawang pulis. Nakabababa lang mula sa isa sa mga squad cars nang huminto siya malapit sa mga ito. Anong nangyayari? Tanong niya sa mga ito. Nang hindi siya sagutin ng mga ito ay umakma siyang tutuloy na sana sa loob ng bakuran. Pinigilan siya ng isa sa mga ito. Miss, hindi pwedeng pumasok sa loob ng kahit na sino dahil nakatira ako sa bahay na yan. Ano ba kasi ang nangyari? Yaya Tintin? Nilapitan niya ang babae nang matanaw niya ito sa loob ng bakuran. Salamat at nandito ka na. Anito nang makita siya. Ano ang nangyari at bakit may mga pulis dito? Usisa niya. There she is. Astor. Bago nasagot ni Yaya Tintin ang tanong niya ay naago ng pansin niya ang pagsigaw ni Levy. Nalinganan niya ito at si Astor. Where have you been? Tanong ng lalaki na mabilis na lumapit sa kanya. Umuwi ako sandali sa bahay ko. Teka, ano bang nangyayari dito? Hindi mo kasama si Hazel? Hindi. Bakit ko siya isasama? Itulog siya nang umalis ako. Wait, don't tell me. She's missing? Huwag kang masyadong mabilis makumbinsi na inosente ang babaeng yan, sabi ni Levy kay Astor. Matilim ang tingin na pinukol niya sa babae. Kung pwede nga lang na makapatay sa pamamagitan niyon, ay ginawa na niya. Ngunit
Agad din niyang isinasantabi ang galit na umahon mula sa puso niya nang maalala niya ang kanyang hinala. Anong nangyayari kay Hazel? Baling uli niya kay Astor. That's what we're trying to find out. You see, my daughter's not in her room or anywhere in the house. Kahit halatang pilit na kinakalma nito ang sarili, ay mababakas sa boses nito ang panik na tiyak niyang nararamdaman. Missing? Dumagundong sa pandinig niya ang mga katagang sinambit nito. Pero paano? Saan siya napunta? We have no idea. Basta kanina ay tumawag sa akin si Yaya Tintin para sabihin hindi niya nadatnan sa nursery si Hazel, kung saan niya ito iniwang natutulog. Hinalughog na rin daw niya ang buong bahay pero wala ang bata. We both tried to call you up, but we couldn't. We were hoping you took her with you. Naglobat kanina ang cell ko. Hindi ko pa na-charge pero hindi ko isinama si Hazel. Natutulog nga siya kaya paano ko siya isasama? Oh God! The news was just starting to sink in and she was slowly feeling the horror it brought. Oh please! Eksaheradong itinirik ni Levy ang mga mata nito sa langit. You should have been an actress. Ang galing mong umarte. You could won several major awards. Ngaling-ngaling sugurin niya ito at ilang paso sa lupa. Kung pinagbibintangan mo na Mike, nalaman ako sa pagkawala ni Hazel, nababaliw ka na. Sinikap niyang pairalin ang pagkasibilisado niya sa kabila ng galit na sumulak sa kanyang kalooban. I told you, Levy, what you're saying is impossible. Pinagtanggol naman siya ni Astor, bagay na ikinatuwa niya. Let's just allow the authorities do their job. Ismid ang itinugon ni Levy sa sinabi ni Astor. Hindi naman ito pinansin ni Astor, sa halip ay inudyukan na nito ang lahat na pumasok sa bahay. A feeling of unreality came over Krisha as she walked toward the front door. Hindi siya makapaniwala na mangyayari sa isang malapit sa kanya ang krimeng akala niya ay ibang tao lang ang nakakaranas. Ang mas masaklap pa, pangalawang beses nang nangyari sa pamilya Gallanos ang masagwang karanasang iyon.